In Chronicles chapter 29 verses 1 and 2, ganito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Hezekiah began to reign when he was 5 and 20 years old, and he reigned 9 and 20 years in Jerusalem, and his mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah. Verse 2, and he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father had done. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Malaya po naming tignan, malaya po naming pag-aralan. Muli, Panginoon, gaya po ng aming laging pinapanalangin, ay gamitin mo po ito. Ang iyong Holy Spirit ang magsalita po sa amin. Patuloy mo kaming baguhin sa pamagitan po ng iyong salitang makapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Tayo po'y maupo na. Marami pong salamat. Ito pong nagdaang mga araw ay lagi po akong nagko-comment o nagsasend ng message sa GC natin ng swell, right? S-W-E-L-L, okay? Swell, okay? Sa pagka tinignan mo sa dictionary yung salitang swell, ang ibig lang sabihin niyan ay yung mga swelling, yung halimbawa yung inflammation, namamaga, tama mga kapatid? O yan, yan ang swell. Pero meron pong ibig sabihin iba yan, okay? Katulad po ng maraming mga salita sa English ang, halimbawa, pagka nagandahan ka, no, sa parting pinuntahan mo, sasabihin mo, wow, it was a blast. Tama? Blast. Pero yung blast, explosion yun. Tama? Pero pagka ibig sabihin, it was a blast, it was an exciting event. Parang the thrill was there. Parang ganon, okay? Itong swell naman, although ang ibig sabihin nun ay pamamaga, okay? My arm is swelling, ganon. Yung my eyes are swelling. Ang ibig sabihin ng sa ibang salita yung pagkasamang swell, ibig sabihin great, awesome. Alright? Okay. Sinishare ko lang po mga kapatid. Ano? Sabihin nyo nga, swell. Yan, okay. Pero po naisip ko po ito sapagkat nagtatanungan na, ano bang ibig sabihin ni Pastor? Laging swell, okay? Ang ibig ko lang po sabihin yan, pwedeng Sunday worship, exalting the Lord of the Lord. Yeah, Lord of Lords. Tama, mga kapatid? Hindi pa rin kayo nagulat. Ang hirap niyong i-please talaga, mga kapatid. Okay? Parang napakalalim ninyo. Okay? Swell, but Sunday worship exalting the Lord of Lords. Tama, mga kapatid? Swell. Tama? So every Sunday, dapat sasabihin natin swell. Tama? Sapagkat every Sunday, we exalt the Lord of Lords. Okay? Pero meron pong nakahula noong New Year's Eve, nung kumakain po kami, hindi ko naman pinapahulaan, pero hinulaan pa rin nila. Manghuhula talaga yung mga ibang mga membro. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ay starting well. Alright? Start well. Okay? Swell. Kasi New Year nga naman, sapagkat lahat po tayo, we want to accomplish things this year. Tama po ba, mga kapatid? Gusto po nating maabot yung pangarap natin. Gusto nating maabot yung mga goals natin. Kaya nga, kung magsisimula po tayo to start something, we want to start well. We want to start strong. Okay? Yung bang tama ang simula po natin. Alright? Ngayon, pagka tama yung simula po natin, gagawin natin yung tama. And hoping to accomplish and finish well. Swell. Amen, mga kapatid? Yun pong ibig sabihin yan. So, this year, I have some suggestions from the Word of God to do just that. To start well. And sa lahat po ng mga suggestions na ito are related to our spiritual life. Of course, pastor po ako. At nandito tayo, ang Bible po yung ating pong, I cannot give you some advices sa finances o kaya sa love life ninyo. Okay, siguro konti. Pero most of these suggestions or all of these suggestions are spiritually related. Yung ating pong spiritual life, yung ang focus po natin. Maikli lang po ito. First up, una po sa lahat, to start well, you should reopen your life to the Lord. Buksan ninyong muli ang buhay ninyo sa Panginoon. Look at verse 1 and 2. Balikan po natin. Tignan niyo po yun, no? Kaya nga po, na-encourage ako sa mga verses na ito. Ang sabi niya, Hezekiah began to reign when he was 5 and 20 years old. 25. Ano bang taong ngayon, mga kapatid? 2025. Tama? And sa 2025 na yan, ang sabi sa verse 2, he did
that which was right in the sight of the Lord. Bago ng hari, wala ni si Akas, yung kanyang tatay, masama yun eh. At si Hezekiah ito, siya ay 25 years old, at sinimulan niyang tama ang kanyang pagiging hari. Ginawa niya yung tama sa mata ng Panginoon. Sabi niya, he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father had done. So, bago po natin ma-accomplish ang lahat ng bagay na pinapangarap po natin ngayong taong ito, sana po may pangarap kayo ngayong taong ito. Amen? Opo, walang kabulan ng buhay natin pag hindi na tayo nangarap. Tama? First, you should reopen your life to the Lord. Look at verse 3 now. Ang sabi niya, he in the first year of his reign, in the first month, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them. Ano pong nangyari dito? Mamaya makikita po natin kung bakit kailangan niyang buksan muli yung temple. Alright? Sa Bible po, ang tawag po sa atin ng Bible, tayo ay mga vessel or container. Mga lalagyan po tayo. Yung mga buhay po natin ay sisidlan. Container po yan. And then we are also called temple of God's dwelling place. Ang bawat isa po rito, ang tawag po ng Diyos sa atin ay temple. Tayo ay dwelling place ng Panginoon. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19? Ang sabi ron, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Pagka yung katabi mo, tinignan mo, at alam mong Kristiyano yan, yan ay templo ng Panginoon. Yung katawan po natin ay tahanan ng banal na Espiritu. At dahil po ito po ay tahanan, ito po ay temple, the Lord wants to come in. Gusto po niyang makapasok sa buhay po natin, mga kapatid. At gusto po ng Panginoon na punuin niya, fill every part of us with His presence. Gusto niya po, lahat po ng silid ng ating pong temple, lahat po ng bahagi ng ating pong buhay ay makapasok ang ating Panginoon. Yung kanyang presensya ay mag-manifest doon. Sapagkat He longs to take residence in every life here today. Siya po ay nagnanais na manahan sa bawat buhay nating lahat ngayong umagang ito. Amen po ba mga kapatid? Alright, sa amin po pagta-travel, magmula po ng bata pa po si Andrea, we were given a chance to travel. Ano po? Marami pong lugar ang amin pong pinuntahan. At pagka kami po ay magiging bisita sa isang simbahan, merong isang pamilya yung magvo-volunteer kung papaano kung kami ay patutulugin, kung saan kami patutulugin. And because of that, estranghero kami. Ano po? Sila estranghero sa amin. Hindi namin sila kakilala. Pero yung kagandahang loob nila ay binubuksan nila yung kanilang mga tahanan. Patutulugin kami sa magandang silid. Okay? Sinasabi nila, feel at home. Di ba? Lagi, feel at home. Pero kapatid, kahit sabihin nilang feel at home, pagka nakitulog ka, hindi ka masyadong komportable. Tama, mga kapatid? Pero i-compare mo yan, pagka halimbawa ikaw ay natulog sa sarili mong bahay. Sa sarili mong bahay, komportable ka, confident ka, wala kang pakialam. Tama? Kaya nga pagka nagta-travel kami kahit dito, pagka halimbawa kami iho-hotel, although hotel, pero hindi pa rin kami komportable. Tama? Okay, makikitulog ka sa bahay na hindi mo naman kakilala, okay? Pagkatapos ay hindi pa rin komportable. Kaya pagka kami pauwi na excited kami at pagka kami natulog sa aming sariling kama, natulog kami sa aming sariling bahay, the confidence is back. Yung bang normal yung aming pakiramdam. Alright? Kaya nga mga kapatid, ang ating Panginoon gusto niyang maging komportable. Although ayokong gamitin sana yun, pero for lack of words, gusto niyang maging confident for lack of words. Gusto ng Panginoon, pagka siya ay pinapasok natin sa ating buhay, ano po, siya po ay hindi pinagbabawalan. Hindi natin isinasara yung ilang mga kwarto sa ating pong mga buhay. Hindi ba pagka tayo ay mga bisita, sabi niya, pwede kayong pumasok dito. Pero ito, huwag kayong papasok dito sapagkat yan po ay hindi para sa inyo. But the Lord Jesus Christ, ano po, kung gusto niyang pumasok sa ating buhay, gusto niya po na siya po yung permanent resident ng ating pong mga buhay. Kaya nga, ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 20, anong sabi roon? Sabi niya, behold, I stand at the door and knock. Kumakatok po si Jesus sa ating pong mga buhay. Although ginagamit po natin ito, pagka nag-witness po tayo, pagka pinapasok mo si Jesus sa iyong puso, maliligtas ka. Pero tandaan po natin, ang verse na ito ay sinulat sa mga mananampalataya.
Kahit sila ay mga mananampalataya, kahit sila isang church, pero si Jesus ay nasa labas ng kanilang church. Maaaring ngayong umagang ito, mga kapatid, Kristiyano tayo, pero hindi siya yung permanent resident. Huwag nating sanang ituring si Jesus na parang guest lang sa ating pong mga buhay. Kung siya'y nakatayo pa rin hanggang ngayon sa pintuan ng ating mga buhay, sana po ay papasukin po natin siya. Huwag po nating sasarahan ng pinto si Jesus sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen po, mga kapatid? Sana po, pagpasok po ni Jesus sa atin mula ng naligtas, ibinibigay po natin ang lahat ng bahagi ng ating buhay. Yung finances po natin, yung love life po natin, yung ating pong time, yung ating talents, yung ating mga treasures, dapat nakapapasok si Jesus Christ sa lahat ng silid o lahat ng bahagi po ng ating pong buhay. Nung kami po yung mga bata, isa sa mga unang kinanta po namin ng aking kaibigan, no, na nasa stage na po siya, yung The Savior is waiting to enter your heart. Alam niyo po ba yung kantang yun? The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let Him come in? There's nothing in this world to keep you apart. Oh, how He wants to come in. Time after time He has waited before, and now He is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how He wants to come in. Si Hezekiah, if he was going to start his kingdom right, nagpunta po siya dun sa saradong temple at binuksan niya ito sapagkat kung hindi niya gagawin yun, walang Diyos ang sasama sa kanya sa kanyang pagiging hari. Sa ating mga buhay, mga kapatid, minsan na natin binuksan ang buhay natin, ang puso natin, nung tayo po imaligtas. Sana po walang sandali na nakasarado ang pintuan natin para kay Jesus. Katulad po nitong umagang ito, si Jesus ay kumakatok sa mga puso natin. Sana po ay papasukin po natin. At siya'y manahan doon, hindi isang guest, hindi yung pigil ang kanyang pananahan, kundi siya po ay manahan doon ng komportable and at peace. At siya po ay malayang malaya at sana sabihin natin, Lord Jesus, feel at home in my life. Amen? Tanong ko sa inyo, papapasukin niyo po ba yung stranger sa inyong tahanan? Nagtatanong po ako. Papapasukin niyo ba? Hindi. Tama? Tanong ko sa inyo, si Jesus ba ay stranger? Siya'y kaibigan natin, siyang Diyos natin, siyang Panginoon natin. Alright? Kilala tayo ni Jesus at kilala natin siya. So let Him come in and be at home. A permanent resident in your life. Ito po yung unang mabuting bagay na pwede natin gawin to start well this year. Open your life to the Lord once again. Buksan po natin ang pandinig natin sa Kanyang tinig. Maging sensitibo po tayo sa Kanyang prompting. Yung bang isabay natin yung ating pong tibok ng puso sa tibok ng puso ng ating Diyos. Make the rhythm of your heart in sync or synchronize with His heartbeat. Hezekiah realized that he cannot rule his kingdom without opening his life. Symbol po yun yung opening of the temple that was long been shut up. Alright? Sinara po nila yan for some reasons, pero ito'y binuksan niya, a symbol of His kingdom that God will be manifest, His presence will be inside His kingdom. Yan po yung una nating gawin. Open your life to the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, buksan mong muli ang buhay mo sa Panginoon. Nandito po ba kayo, mga kapatid? Sumasabay ho ba kayo sa pagkilos ng Panginoon, mga kapatid? Bagong taon ngayon, mga kapatid. Kailangan simulan po natin ng tama, maging sa pagsamba po natin. Amen po, mga kapatid? Kung talagang naniniwala kayo, there is no better place than church today, dapat ipakita po natin, mga kapatid. Kasi sayang, itodo mo na yan. Di ba? Nandito ka na rin lang, i-enjoy mo na yung church ngayong umagang ito. Amen? Alright, pangalawa po. Secondly, ano yung una? Reopen your life to the Lord. Pangalawa, refuse the evil works of life. Alam nyo, ngayong taong ito, Satan is there. He is alive. Ano po, si Satan is real. He will put in front of us evil works. Sana wag tayong matutokso.
Every evil work na i-offer sa atin ni Satan, dapat ay i-refuse po natin. Look at verse 6 and 7 now. Verse 6 and 7. Ang sabi rito, ano ba yung mga evil works na nangyari sa bayan ng Judah? Ang sabi ron, for our fathers have trespassed and done that which was evil in the eyes of the Lord our God. Ito pong bayan ng Judah, mga kapatid, ay nagkasala sila. By the way, yung Judah po at saka po yung Israel, dalawang kingdom dyan. Tama, ang tinutukoy po natin dito yung Judah. Sila po ay nagkasala. Ano po yung mga kasalanan nila? Ang sabi po roon, they have, verse 6 now, for our fathers have trespassed and done that which was evil in the eyes of the Lord our God. Ano po yung mga kasalanan? And have forsaken Him, and have turned away their faces from the habitation of the Lord, and turned their backs. Verse 7. Also they have shut up the doors. Ayun. They have shut up the doors of the ports, and put out the lamps, and have not burned incense, nor offered burnt offerings in the holy place unto the God of Israel. Ano po yung kanilang mga kasalanan? Una sa lahat, they closed the doors of the temple. Hindi ba yung temple, yun po yung pinaka-landmark na nagdi-distinguish na sila a chosen nation? Yung temple po, dun po sila sumasamba. But they closed the doors. The doors of the porch were shut, which means no worship took place. Can you imagine that? Chosen nation, yung oracles of God, the scriptures were entrusted to them. And this happened. Sinara po nila yung pinaka-landmark ng kanila pong pagkakapili bilang isang bayan. Ibig sabihin, wala pong naganap na pananambahan for many years. Can you imagine kung isasara po natin yung pintuan ng Graceway at sasabihin natin sa Facebook, nakasara na po ang Graceway at walang pananambahan? Ibig po sabihin, magkakalat tayo at pagka Sunday, wala tayong pupuntahan. So the doors of the temple were shut. Hindi lang yun, mga kapatid. Ang sabi po dito, pagkababasahin natin, yung lamps doon, lamps were extinguished. Namatay po yung mga lamps. The lamps were put out, which meant that the light of the Word and the Spirit did not shine on them. They did not hear from God anymore. Hindi lang sarado yung temple, sapagkat saradong temple, wala na magsisindi ng lampara doon, walang ilaw doon. Sapagkat yung ilaw, yun ang wangis ng salita ng Diyos. Yun ang wangis na buhay na Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na nagliwanag ang salita ng Diyos sa kanila. Hindi na nagliwanag ang Espiritu sa kanila. Walang pagkilos yung Espiritu ng Diyos sa kanila. Madilim yung kanilang buhay as a nation because the lamps were extinguished. They did not hear from God anymore. Wala na silang pandinig. Sa salita ng Panginoon, hindi nila dinidinig ang Diyos. And then, hindi lang yun. Sa loob ng temple, doon nagaganap yung mga offerings nila. Yung mga sinunog na mga handog. There was no burnt offering. There were no burnt offerings offered to God of Israel. Ibig sabihin ganito, for those years, nag-enjoy lamang silang tumanggap ng blessings sa Panginoon, pero without giving back to the blesser. They were able to enjoy the blessings, but they did not give back to the blesser. Hindi lang yun, yung filthiness. Ang sabi ron, and they have shut up the doors of the porch and put out the lamps and have not burned incense nor offered burnt offerings in the holy place unto God of Israel. Ibig sabihin, mga kapatid, wala na yung insenso doon. Kasi yung insenso, yun po yung wangis ng panalangin. Wala silang panalangin ginawa, pinagkaloob sa Panginoon. Can you imagine this? Yung pintuan ay nakasara. Walang pananambahan, walang pagbabasa ng scriptures, walang pagkilos ng banal na espiritu, at wala pong panalangin ang naganap. Hindi lang yon, kundi ang sabi po doon sa verse 7 hanggang doon sa verse 10, makikita po natin na yung naging madumi na yung loob ng temple. There was filthiness. The temple was filled with filthiness, pollution, and junk. It was not maintained for a long time. Pinabayaan nila ang Diyos, tinalikuran nila ang Diyos, at mga bagay na patungkol sa Diyos. And all of this needed to be corrected. If Hezekiah was going to start well as a king, kailangan po ay linisin niya yung temple. Kailangan ilabas niya doon yung pong lahat ng mga bulok
at saka yung mga bagay na nakakahadlang sa kanyang relationship sa kanyang Panginoon. Now, hindi ko naman sinasabi mga kapatid na ito po yung situation ng ating church sapagkat ayoko pong i-spoil yung inyong New Year. Tama? Ayoko pong sabihin na ito po yung nangyayari sa atin. Pero mga kapatid, maaring sa mga individual lives natin, mga kapatid, kung tayo ay magsisimula ng panibago, this 2025, my life and your life, kung yan po ay magsisimula ng mabuti, it should be the temple for the Lord again. Dapat po yung mga buhay po natin ay hindi lamang buksan, kundi mga kapatid, sindihan muli natin yung mga ilaw ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Nung nagdaang taon po, maaaring we shut God of our life. Maaring nakarinig tayo ng salita ng Diyos, pero hindi nagliwanag sa ating pong mga buhay. Maaring yung mga mensaheng narinig po natin, maaring yung prompting ng Banal Espiritu, yung conviction ng Banal Espiritu ay nandoon lagi, pero hindi po natin binigyan ng daan sa ating pong mga buhay. Sana po, makorek po ngayong 2025 ang mga bagay na yan. Ang buhay po natin ay maging muling templo ng Panginoon, kung saan ang liwanag ng kanyang salita at saka yung kanyang Holy Spirit ay magliwanag muli. Kung saan ang mga panalangin ay magsilbing insenso na masusunog muli at aakyat bilang mabangong samyo sa Panginoon. Na yung persona at gawa po ni Kristo ay hindi natin makalimutan. Na hindi natin tatalikuran yung kanyang mga gawa sa ating pong mga buhay. And all kinds of filth should be brought out. Lahat ng dumi sa ating pong mga buhay ay kailangan pong ilabas na natin, mga kapatid. Alam niyo, naalala ko yung roof deck natin, hindi ba matagal nating dinidesire na linisin yon? Alam niyo, kami ay nakatira dito at pagka nagpunta kami sa roof deck namin, sa view deck, parang Tagaytay yan, yung sa pinakataas, pagka naglalaba kami, okay, halos hindi ko matignan yung ating pong, kung kayo ay nakapunta na dati sa harapan, sa taas, halos hindi mo gustong tignan eh. Kasi dito ang ganda-ganda, parang simbahan. Pero pagdating doon, parang lahat ng mga bulok na mga coco lumber, lahat ng mga basura nando doon, lahat ng mga sakong pinaglagyan. Ibig sabihin, maruming-marumi. Kaya hindi natin matignan, hindi nga natin magamit, hindi tayo makaakyat doon. Until such time, yung mga kalalakihan ay nagtulong-tulong para linisin na maghapon. Kaya ngayon, maganda na doon, nakakaakyat na tayo ron, nagagamit na natin yun sapagkat meron pong mga naglinis. Alam niyo mga buhay po natin, hindi po ito magagamit ng Panginoon hanggat meron pong dumi na kailangan pong linisin ng Banal Espiritu sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya nga ngayong 2025, i-refuse natin yung mga evil works ng diablo, kundi gawin natin ng tama para sa Kanya. Amen? Hindi ba may kinakanta tayong, search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, and know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me, cleanse me from every sin, and set me free. That's the way to start this year well. Amen po mga kapatid? Are you with me? Kung tayo po ay gagamitin ng Diyos at kung tayo ay magiging templo muli ng Panginoon, dapat po walang marumi sa ating pong mga buhay. Buksan natin ang buhay natin and then hayaan nating pumasok po ang Banal na Espiritu sa ating pong pinakaloob-loob. Yung salita niya ay talagang halukayin tayo at pagkatapos ay i-rebuke ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na marumi at palabasin natin yung mga maruruming bagay sa ating pong mga buhay. Thirdly and last, ano po yung pinakauna? To start well, let us reopen our life to the Lord. Pangalawa, kailangan po i-refuse natin yung mga evil works sa ating pong mga buhay. At pangatlo, restore the exultant worship in our life. Exultant. E-X-U-L-T-A-N-T. Ang ibig lang sabihin po ng mga kapatid ay yung masaya. O kaya yung with gladness, with rejoicing. Panumbalikin natin yung ating pong masayang pagsamba sa ating pong mga buhay. You know, the only time we could offer true and acceptable worship to the Lord is when we make some cleansing of our life. Yung we sanctify, yung separate ourselves first to the Lord. Yung i-devote natin yung buhay natin exclusive to the Lord. That is the meaning of worship. We recognize the worth of God in our life. Yung salitang worship, it comes from worth.
Ibig sabihin, when you worship someone, ibinibigay mo sa kanya what he deserves. Ibinibigay mo sa kanya yung kanyang worth, yung kanyang halaga. That's why we are here today. Ibinibigay po natin yung halaga ng Diyos. Kinikilala po natin yung deserve niya. And what does He deserve? He deserves the best from us. Sapagkat wala siyang katulad. Amen po ba mga kapatid? Tingnan nyo ngayon yung verse 25 and 30. Maikli lamang po ito, kaya basahin na po natin. Ano pong sabi riyan? Sa verse 25 and 30. Alright. Anong sabi yan? And he set the Levites in the house of the Lord with cymbals, with psalteries, and with harps, according to the commandment of David, and of Gad the king seer, and Nathan the prophet, for so was the commandment of the Lord by his prophets. Alright? And then sabi niya, and the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets. And Hezekiah commanded to offer the burnt offering upon the altar, and when the burnt offering began, the song of the Lord began also with the trumpets, and with the instruments ordained by David, king of Israel. And all the congregation worshiped, and the singers sang, and the trumpeters sounded, and all this continued until the burnt offering was finished. And when they had made an end of offering, the king and all that were present with him bowed themselves and worshipped. Verse 30. Moreover, Hezekiah the king and the princess commanded the Levites to sing praise unto the Lord, and with the words of David and Asaph the seer, and they sang praises with gladness. Again, and they sang praises with gladness, and they bowed their heads and worship. Alam niyo, isa sa mga elemento po ng pagsamba po natin ay yung music. And we thank God for our music in this church. Amen? Salamat po, meron tayong magandang music. Ngayon, ano po yung response po natin? Dahil maganda po yung music po natin, dapat po ay meron tayong sigla. Nagagalak po tayong umawit, nagagalak po tayong sumamba sa Panginoon. Amen po mga kapatid? I know that we are tired. Mga iba sa iyo ay inaantok pa hanggang ngayon. Alam po natin mga kapatid, yung iba sa inyo ay galing sa trabaho at wala pang tulog. But I thank God, pinili ninyong maparito para sumamba po kayo mga kapatid. Willing po kayo na ibigay yung panahon niyo sa Panginoon. Yaman din lang nandito na tayong lahat, mga kapatid. Dapat po yung pagsamba po natin at pagpupuri ay meron pong kagalakan, mga kapatid. Because the world, mga kapatid, meron silang sariling saya. Meron sarili silang pagpaparty. Pagka nagkaipon-ipon sila, meron pang hiyawan, meron pang palakpakan, may sigawan. Pero kung tayo po ay mga anak ng Diyos, dapat nakakaunawa tayo kung sinong sinasamba natin. Dapat excited din tayo pagka tayo po ay sumasamba sa pamagitan ng ating pag-awit. Amen? Hindi ba sa pinuntahan ninyo yung New Year? Nag-post pa nga yung iba sa inyo. Nung 5, 4, 3, 2, 1, shing! Puk, 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 bum, 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 yeah! Happy New Year! Woo! Happy New Year! Woo! Ano yun? Masaya kayo, tama? Tapos nakipag-party kayo sa kumpanya. Masaya rin kayo. Amen, mga kapatid? Tapos reunion sa pamilya. Masaya rin kayo. Pero bakit pagdating natin po sa pagsamba sa Panginoon ay malungkot po tayo, mga kapatid? Dapat po masaya din tayo. Amen po, mga kapatid? Kung sana po yung saya po natin sa mga ibang pinuntahan po natin, mga kapatid, sana po ay mas higit pa yung kagalakan natin pagka nag-worship tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sino ba yung sinasamba natin? Ito ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, mga kapatid. Hindi naman natin sineselebrate yung boss ng kumpanya ninyo. Hindi natin sineselebrate yung mga artistang pinuntahan ninyo sa kung saan kayo nanood, nag-abang ng New Year. Ang Diyos po ang ating pinuntahan dito, mga kapatid. Dapat po masaya tayong sumasamba sa Panginoon. Pag may awitan, kahit hindi mo alam ang tono, mga kapatid, buksan mo yung bibig mo, kahit sintonado ka, umawit ka sa Panginoon. Amen? At pagka tayo umawit tayong may pangunawa. At pagka tayo umawit tayong merong kagalakan. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Lahat ng niligtas ng Panginoon ay magpuri sa Panginoon. Let all the redeemed of the Lord praise Him. Amen, mga kapatid? Tinubos ka ba ng Panginoon? Kaya yung elemento po ng pagsamba, lagi ko pong sinasabi ito, I don't want to be in a church na malulungkot yung mga tao. Gusto ko pa papasok ako sa church, yung energy mararamdaman mo sapagkat nandito ka para magsaya. I-celebrate mo yung mga victories mo from Monday to Saturday. At
Dadalhin mo sa Kanya yung mga trophies mo sa Kanya. Sineselebrate mo yung goodness ng Panginoon. Nire-recognize mo yung greatness niya. Kung paano sinupply ng Panginoon ang pangailangan mo. Kung paano ka pinalakas ng Panginoon sa lahat ng mga pagsubok na dadaanan mo. At hanggang ngayon nakatayo ka pa rin. Hindi ba dapat dahilan yan para magalakas sa pagsamba sa Panginoon? Kaya mga kapatid, dapat every Sunday, masaya tayong sasamba sa Panginoon. Masaya tayong aawit sa Panginoon. Amen? Hindi lamang po yung choir. Hindi lamang yung special number. At saka itong mga musicians natin, dapat lahat po tayo, makiisi tayo sa lahat ng pagsamba, bahagi ng pagsamba. Sambahin natin ang Panginoon with gladness. Amen? I-restore po natin yung exultant worship natin sa Panginoon. And then, another element of worship, tignan niyo po yung verse 31 to 35. Anong sabi na? 31 to 35. Then Hezekiah answered and said, Now you have consecrated yourselves unto the Lord. Come near and bring sacrifices and thank offerings into the house of the Lord. And the congregation brought in sacrifices and thank offerings, and as many as were of a free heart burnt offerings. Another element of worship ay yung ating pong generosity, yung ating pong paghahandog sa Panginoon. Alam mo mga kapatid, in the Old Testament, wala pong pwedeng worship na mangyari kung wala silang ibinibigay sa Panginoon. Kaya pagka tayo po ay sasamba sa Panginoon, magdala tayo ng ating ihahandog sa Panginoon. Hindi lang yung aming mga sarili. Meron ako narinig, alam mo pastor, kahit ako, walang offering, pero ang ino-offer ko sa Panginoon every Sunday, yung puso ko ang aking ino-offer. Yung aking kaluluwa ang aking ino-offer. Yung tinig ko. Sabi ko, maganda lahat yan. Buti na lang, may natira pa sa puso mo. Kung every Sunday, yung puso mo, ang in-offer mo, dapat patay ka na sapagkat yung puso mo, nilagay mo na sa offering plate. Mga kapatid, alam natin, ino-offer natin yung buhay natin. But when we worship the Lord, dapat po meron tayong ibinibigay pabalik sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Look at this. Ang sabi niya, tingnan mo yung generosity nila. And the number, verse 32, and the number of the burnt offerings which the congregation brought was 80. What's that? 60 and 10? 70 bullocks. Mga toro yan. 100 rams and 200 lambs. All these were a burnt offering of the Lord. Ang dami-dami nito. Ang daming baka nito. And the consecrated things were 600 oxen and 3,000 sheep. But the priests were too few, so that they could not flay all the burnt offerings, wherefore their brethren, the Levites, did help them till the work was ended, and until the other priests and sanctified themselves, for the Levites were more upright in the heart to sanctify themselves than the priests. Verse 35, and also the burnt offerings were in abundance. Ang dami to. And the fat of the peace offerings and the drink offerings for every burnt offering. So the service of the Lord, the service of the house of the Lord was set in order. Did you notice their generosity, mga kapatid? When they offered to the Lord, hindi sila nagtipid. They were so generous sapagkat alam nila, ang lahat naman ng ibibigay nila ay galing pa rin sa Panginoon. Sino nagmamay-ari sa thousands, sa mga sheep, sa 1,000 hills? Hindi bang Diyos? Siya nagbibigay ng buhay sa lahat ng animals na in-offer nila. Kaya nga mga kapatid, when we come to church, alam ko, hindi naman lahat tayo mayaman. Wala namang mayaman dito. Pero mga kapatid, mas nakabubuti kung lahat tayo ay mayroong hinahandog sa Panginoon. Oh, watch this, okay? Listen to this. Hindi dahil desire natin yung mga pera ninyo. I don't desire your money. Pero mga kapatid, alam natin kung saan nanggaling yung mga pera hinahawakan po natin. Amen mga kapatid? Alam niyo ngayong Kapaskuhan lang, nakatanggap tayo ng mga pera. Tama mga kapatid? O kaya naman, yung mga iba nagbigay din. Kung nagbibigay tayo sa iba, bakit sa Panginoon hindi tayo pwedeng magbigay? Huwag natin sabihin, sila na lang, silang may kaya. No, lahat po tayo mga kapatid pwedeng magbigay sa Panginoon. That's part of worship. Kaya pagka nag-worship, itabi mo na yung para sa Diyos. Amen mga kapatid? Itabi mo na agad. Sapagkat ang Diyos ay hindi naman natin sinasabing nire-reward natin siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Hindi. He deserves to have the best. May nagtanong sa akin, Pastor, kung nag-tithes na ako, ibig sabihin, 90% akin na? Sabi ko, hindi. Sa Diyos pa rin yun. Tama? Tama mga kapatid? Kaya kung sa Diyos pa rin yung 90%, isasama mo rin siya kung saan mo dadalhin yung 90% na yun. Sapagkat ang lahat ng yan ay galing pa rin sa Panginoon. Amen? Meron nga ako nabasa, this is not mine. Pagka daw tumataas yung sweldo natin,
Pagka tumataas yung ekonomiya ng buhay natin, pinagpala tayo ng Panginoon, hindi para taasan natin yung standard of living natin. Ganun pa rin dapat yung standard of living natin. Anong pinatataasan sa atin ng Panginoon? Kailangan itaas natin hindi yung standard of living natin, kundi yung standard of giving natin. Sapagkat mga kapatid, galing lahat sa Panginoon yan. Tingnan mo, ikaw yung pinagpala ng Panginoon. Bakit hindi iba? Bakit ikaw pa? Sapagkat inaasahan ng Diyos na naintindihan mo ang reason kung bakit pinagpala ka ng Diyos upang taasan mo yung pagkakaloob mo sa gawain ng Panginoon. Amen? Tay, huwag kayong magagalit, gagawin ko kayo example. Si Tatay Lamin nyo, every Sunday, hindi siya pumapalyang magbigay sa Panginoon. Nakikita ko siya, hindi man siya gumagamit ng envelope eh. Mag-iwap sa atin, 10 pesos lang, i-envelope pa natin. Pero siya hindi siya gumagamit ng envelope. May envelope ka ba, Tay? Meron ka bang envelope? Wala. Bigyan nyo nga ng envelope si Tatay. Pero every Sunday, nandiyan siya, nagbibigay siya sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kailangan maging mayaman para magbigay tayo sa Panginoon. Si Nanay Noli, nung tinatayo natin, naalala ko, Nanay, nung tinatayo natin yung building na ito, pumasok ka doon sa hindi tapos na opisina. Sabi ni Nanay Noli, alam mo, Pastor, hindi ako magme-maintenance ng buwan na ito. Ibibigay ko yung pambili ko ng maintenance para matayo na yung building na ito. Hindi ko makakalimutan yung Nanay. Di ba? Yung mga ganung mga bagay, hindi yung naghahanap tayo ng excuse para hindi tayo makapagbigay. Hindi, humanap tayo ng paraan para makapagbigay tayo, mga kapatid. Hindi yung paraan para umiwas tayo sa pagbibigay. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay may binabalik ka sa Panginoon. Amen? And because of that, look at verse 36. Ang lahat ng ito, nilampasan ko na lang yung mga ibang katotohanan dito. Ang sabi sa 36, and Hezekiah rejoiced, and all the people, that God had prepared the people, for the thing was done suddenly. Spontaneous. Hindi nila pinlano. Yung offering na ito is spontaneous sa kanilang pagbibigay. And Hezekiah rejoiced, and all the people, they rejoice. Alam niyo yung rejoicing? It is the result of worship. Pagka tama ang pagsamba natin, mga kapatid, talagang ibabalik ng Diyos yung kagalakan sa mga puso natin, mga kapatid. Hindi yung sumamba ka pero malungkot ka pa rin. Sumamba ka parang walang nangyari, parang hindi na-uplift yung spirit mo, parang hindi na-strengthened yung soul mo, parang hindi sumaya yung puso mo. Rejoicing, ibig sabihin, pagka sumamba tayo, it is the result of worship. Yung kaluluwa natin, nagkaroon tayo ng uplifted spirit, strengthened soul, and joyful heart. Kaya mamaya pagbaba mo riyan, dapat masaya ka sapagkat sumamba ka sa Panginoon. Dapat tumaas yung spirit mo. Dapat na-encourage ka. Dapat tumibay ka. Hindi yung lalabas ka parang ganun pa rin, walang nangyari sa Panginoon. No. If we are going to start well, and then i-continue natin, mga kapatid, yung way of life na ito sa pagsamba. And every Sunday, we've got 51 more Sundays to go. 52 Sundays yan eh. Alright? In a year. This is the first one. Sana yung ating pong pagbubukas ng puso natin, every Sunday yan. And every day of our life. Sana yung paglilinis po natin ng buhay natin, hindi lang every Sunday, kundi every day of our life. At sana yung ating pong pagsamba sa Panginoon, hindi lang every Sunday, kundi every day of our life. Kaya mga kapatid, ganito, yung worship, hindi lang yung corporate worship natin dito. Kundi mga kapatid, sa individual life mo, sumamba ka sa Panginoon. Pagising mo sa umaga, go to some place where you can worship the Lord, where you can read His Word, where you can talk to God. Yung worship mo sa Panginoon. Hezekiah, before he worshiped corporately with other people in his kingdom, I'm sure Hezekiah did what is right in the sight of God. Every morning, he would go to the Lord and pray. Sapagkat he cannot lead the kingdom of Judah or Israel kung hindi siya sasamba muna sa Panginoon. And we cannot do our jobs and we cannot lead our families. Hindi po tayo pwedeng mag-manage ng career natin, ng ating pong mga schooling, mga studies natin, kung yung worship sa buhay po natin ay hiwalay. Kaya yung pagsamba dapat ibalik po natin sa mga tahanan po natin, mga kapatid. Dapat po yung family, altar natin, family worship, dapat ay simulan natin ulit this year. Lalong-lalo na pagka maliliit pa yung mga bata, maliliit pa yung mga anak ninyo, simulan po ninyo, mga kapatid. Kailangan isama po natin, ibalik po natin yung masayang pagsamba natin sa Panginoon.
Can you imagine kung every family in this church is doing family worship every day or at least once a week? Pagdating sa simbahan, mga kapatid, hindi na mahirap pangunahan ang church natin sa pagsamba sapagkat alam nila ang tunay na kahulugan ng pagsamba. Sa bahay pa lang ay sumasamba na, kaya pagka nagsama-sama yung mga worshipers sa tahanan, hindi mahirap ang pagsamba sa Panginoon every Sunday. Amen po? Kaya ibalik po natin ang bagay na yan. In closing words, no? Closing words po natin. Meron pa po akong sanang ibibigay sa inyo, kaya lang mahaba na. Ibigay ko na lamang po yung ibang ibig sabihin ng swell. Alright? Ito yung unang outline natin eh. Pero nilampasan po natin kasi wala na pong oras. Swell. Una sa lahat, letter S. Ito bonus na lang. Serve well this year. Amen? Maglingkod ka sa Diyos ngayong taong ito. Matagal na panahon na, every year, wala kang ministry. Dapat sumali ka na sa isang ministry sa church. Kaya natuwa ako na mayroong mga bagong mga choir members. Nasaan po yung mga ibang choir members? Na bago? Mga bago? Mga bago? Mga bago? Yung kanina, nandito, yung mga bago, yung mga sumali. Ayun, si Jaira, sino pa? Si Maureen, sino pa? Alright? That is to start your year well. Serve well. At pagka kayo ay maglilingkod sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanyang, sa Psalms 100, ang sabi niya, serve the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness. Maglingkod ka. Kasi kung minsan, naglilingkod tayo pero merong lungkot, hindi, dapat tayo po ay excited sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi lahat ay nakapaglilingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya kung meron kang lakas maglingkod ka. Pumili ka ng ministry. Katulad ng, sino ba nagsabi na sa bata, ayaw niya sa bata, di ba? Kaya siya ay nasa pag-awit, tama? Ipapanalangin kita na hindi lang pag-awit ang magustuhan mo rin yung mga bata at magturo ka ng mga bata. Amen, mga kapatid? Alright. W. Ito, nadaanan natin. Worship well. Tama? Worship well. Pagka tayo ay sasamba, ayusin natin yung pagsamba natin sa Panginoon. Pagka pumunta kang simbahan, magbihis ka. Tama, mga kapatid? Hindi tayo legalist. Pero mas maganda na nakabihis tayong haharap sa Panginoon. Amen? Tama, may mga uso, pero may mga damit na pang-casual, may mga damit na pang-gala, may mga damit na pang-construction. Pero mga kapatid, kung meron kang Sunday dress, isuot mo yan para sa Panginoon. Amen? Magbalak ka. Amen? Maganda nga kung lahat tayo nakabarong, kung lahat tayo nakapolo, kung lahat tayo naka-leather shoes, kung lahat tayo naka-dress pants. Bakit? Para sa ganun ba ay mas mapuno, mas malaki yung ating pwesto sa langit, pagdating natin sa langit? Hindi po, mga kapatid. Para sa ganun, maayos ang ating pong appearance pagka humarap tayo sa Panginoon. Sapagkat ang haharapin po natin, hindi naman gobernador, hindi naman mayor, kundi ang Diyos ang haharapin natin pagsamba sa Panginoon. Amen? Hindi ako naniniwala sa come as you are. Yung mga iba, kaya come as you are, sasamba sila, naka-short sila, naka-chinelas sila. Hindi, mga kapatid, magbihis ka ng tama sa Panginoon. Worship well. Amen? May magagalit na naman sa akin ito. And then, letter E, evangelize well. Alright? Evangelize well. It's about time na mag-evangelize na tayo, mga kapatid. It's about time na makapagwagi na tayo ng kaluluwa. Amen po, mga kapatid? It's about time na tayo po ay mag-soul winning na. Amen, mga kapatid? Hindi naman kailangan organized soul winning. Hindi naman kailangan na meron tayong regular program na soul winning. Sa school mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, evangelize well. Amen? Tapos letter L, okay? Inip na yung iba sa inyo. Alam mo, talagang nahihirapan po ako. Pasensya na po ako, mga kapatid, ha? Parang pagka nagsalita si Pastor, bigyan nyo naman ng confidence si Pastor. Alright? Listen well. Makinig kayong mabuti. Makinig kayo sa turo ng salita ng Diyos. Yung discipleship,
Ito na naman, ipinopromote ko na naman yung discipleship program po natin. Anong oras ang discipleship program natin? 9 o'clock. Start well. Dati-dati hindi ka nag-a-attend. May sarili kang programa eh. Meron kang sariling schedule. Mga kapatid, yung church po natin, meron pong schedule ang church po natin, mga kapatid. Amen? Sumunod tayo sa patakaran ng simbahan natin. Amen po, mga kapatid? Hindi yung ginagawa natin yung church natin parang cafeteria. Parang yung ayaw natin, nilalampasan natin. Yung gusto lang natin, yung gusto lang kainin. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. Dapat sumusunod po tayo sa ating pong patakaran ng ating pong iglesia. Amen po, mga kapatid? Sapagkat hindi kabutihan mo. So kayo mga hindi nag-a-attend pa, hanggang ngayon ang discipleship hour, I love you eh. Believe me, I love you. I don't hate you. I love you. Pero mga kapatid, please, mag-attend kayo ng discipleship hour. Hindi ako galit! And then, finally, live well. Ano ibig sabihin? Ingatan niyo po yung mga sarili po ninyo, mga kapatid. Live well. Umiwas sa bisyo. Tas nga ng kamay ng naninigarilyo pa hanggang ngayon? Tas nga ng kamay? Yung umiinom pa hanggang ngayon? Akala ko may magtatas kasi alam ko meron pa eh. Kaya tigilan nyo na yan. Makakasama po sa buhay nyo yan. Amen? Live well. Amen po, mga kapatid. Matulog kayo ng tama. Alam nyo ba, ang tamang pagtulog ay 8 hours dapat? Tama, mga kapatid? Kaya bawasan nyo yung pagpupuyat. Kung hindi naman kailan, huwag kayong magpupuyat. Matulog kayo ng mabuti para kinabukasan ay masigla kayo, lalo na pagka Sabado, para pagkadating ng Sunday, masaya kayong sasamba sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Live well. At saka iwasan ninyo yung pagkain nakasasama sa ating mga katawan. Hindi, Pastor, YOLO, you only live once. Kaya, let us drink, eat and be merry, for tomorrow we die. Tama yun, mga kapatid. Pero kayo na lang, ayoko pa. Lagot kayo, kayong mga kumain ng napakaraming litson. Ngayong January ito, ang dami niyong gagawin para maalis yung taba na lahat ng kinain niyo. Alam niyo, nagsimula ako magbilang ng calories na kinakain ko. Just imagine, yung isang pandesal na ganun, yung calories pala nun ay may gitwan, almost 90. Yung calories niyan. Tapos mag-exercise ako ng 1 oras. Pagkatapos ang masusunog ko lang na calories ay 50. Ibig sabihin ay meron pang 40. Ang ibig ko na sabihin ganito, ingatan natin yung ating mga sarili. Kasi bawal po ang magkasakit. Kasi pagka nagkasakit tayo, mga kapatid, kukunin lang yung offering natin ng hospital. At sasabihin natin, sana binigay ko na lang sa aking grace giving. Napunta pa sa hospital. Hindi ko sinasabing wag na tayo magkasakit. Nagkakasakit lahat tayo. Amen, mga kapatid? Ako nagkakasakit ka eh. Pero kung maibabalik ko lang yung aking... Kasi marami akong hamburger na kinain nung bata ako. Marami akong ice cream na kinain nung bata ako. Marami akong steak, lalo na nung nasa States kami, mga kapatid. Steak ang almusal ko. Steak and egg. Pagdating ng lunch, gusto ko steak. Pagdating ng dinner, gusto ko steak. Kaya ito ako ngayon, mga kapatid. Kasi you are what you eat. Tama, mga kapatid? Kaya tingnan mo, gwapo ako ngayon sapagkat napakarami kong steak na kinain. Alam niyo, napansin ko kayo eh. Pagka comedy ang preaching, ang saya-saya niyo, mga kapatid eh. Pagka seryoso, parang hindi kayo mapatawa. Pero, kidding aside, mga kapatid, live well. Alagaan nyo ang inyong mga sarili. Take good care of your heart. Matulog ng tama. Kumain ng tama. Mag-exercise ng tama. Live well. And when you do this, mga kapatid, maganda ang simula ng iyong bagong taon. Swell. Sabi nga natin, swell. Swell, okay. Ibig sabihin yan, it's a blast. Great. Awesome. Para maging great and awesome yung ating pong New Year, for the next 51 Sundays, mga kapatid,
gawin natin itong lahat ng ating nakita. Una, buksan mong muli ang buhay mo sa Panginoon. Pangalawa, linisin yung ating mga buhay. At pangatlo, ibalik natin yung masayang pagsamba sa Panginoon. And when you do this, tama po ang simula po natin. Sana po makita ko po kayo sa 52nd Sunday so that we can finish well. If we have started well and doing well for the rest of the year, we will all finish well. Sabihin mo sa katabi mo, start well. Sabi mo, live well and finish well. Alright. Para po sa ating mga bisita, alam niyo, ang simula po ng taong ito, kung di nyo kilala si Jesus, seryoso na po, kung di nyo kilala si Jesus na yung tagapagligtas, sana po ay maligtas kayo ngayong Sunday na ito. Kilalanin niyo siya na siya lang ang tanging tagapagligtas at wala ng iba. Hindi po yung Baptist, hindi po yung religion. Si Jesus Christ lang ang dapat lapitan. Ang sabi ng Bible, lahat tayo nagkasala. At dahil sa kasalanan natin, dadaling ka ng kasalanan mo sa impyerno. Dapat magsisi ka sa kasalanan mo, kilalanin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Ang sabi ng Jesus, yung aking mga tupa, kilala ko sila. Sabi, at bibigyan ko sila ng buhay na walang gan. Ano yung buhay na walang gan, Pastor? Ang buhay na walang gan, pagka namatay ka, pupunta ka sa langit at walang hanggan ang buhay doon. Ibig sabihin, wala nang katapusan ang buhay mo kay Kristo. Ngayon, kung tatanggihan mo si Kristo, sasabihin, meron akong religion, mabuti naman ako, hindi naman ako kasing sama. Dadalin ka ng mga salitang yan sa impyerno at doon ka dadalin sa walang hanggang apoy. Walang hanggang kaparusahan. Pumili ka. Sana magsimula ka ng tama, kilalanin si Jesus bilang iyong tagapagsalita. Mamaya sa invitation, may mga lalapit sa inyo. Sumama po kayo sa kanila at ipapaliwanag sa inyo kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan.